Hey guys! Welcome to another video dito sa Bud TV. For today's vlog, itutuloy natin yung trip natin sa Japan natin. So, naisipan ko kasing gumawa ng intro video kasi itong vlog natin na ito, nawawala ng intro video. So, pagpasensyahan niyo ako kung nakikita nyo, nandito tayo sa garage, nakabalik na tayo of course, and gusto ko lang kayo mabigyan ng a little bit more of a context dito sa vlog na papanoorin nyo today. So, natapos na tayo sa Fukuoka trip natin, and after that, lumipad na kami pabalik ng Tokyo para makapag-spend ng ilang araw doon, makapag-shopping na rin, at makapag-celebrate ng birthday ko before kami umalis ng Japan. So, sana ma-enjoy nyo yung video natin for today. May ire-recommend ako sa inyo na kinainan namin for my birthday sa Tsukiji Fish Market. And para dun sa mga mahilig sa sashimi, mga sushi, this is a place for you. So, panoorin nyo na lang. And also, after this, didiretso tayo sa isang lugar sa Tokyo, sa may Asakusa, kung saan pwede kayong makabili ng matibay, tsaka reliable, tsaka bang for the buck na luggage kung nangangailangan din kayo, katulad ko nung panahon na yun. So, huwag niyong kakalimutan, if hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa channel natin, don't forget to subscribe to our channel para naman masuportahan nyo rin itong channel natin na Bud TV. And also, huwag nyo kakalimutan to click the bell icon para ma-notify kayo pagka merong mga bagong videos tayo na i-upload dito sa channel natin. So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin nyo na yung vlog natin for today, and sana pag kayo naman ang nagpunta sa Japan, marami kayong magawa at makita nyo kung ano, magkaroon kayo ng maraming idea before you go or you plan your trip sa Land of the Rising Sun. Let's go! Let's watch the video. Ayan, so papakita ko lang sa inyo yung menu nila para magkaroon kayo ng idea on ano yung mga nahan dito na sinoserve nila sa restaurant na to. Magkaroon na rin kayo ng idea kung magkano siya per order. And ang kagandahan dito, once you get to your table, sasabihin ka agad ng waiter kung ano yung available at hindi, para maset yung expectations nyo kung ano yung gusto nyong kunin or orderin. Anyway guys, nandito kami sa... Anong pangalan nito? Nakalimutan ko yung tawag pero mamaya sasabihin ko na lang sa inyo. So, again, anyway, naka-order na kami ng ng gusto namin kainin for today, and we opted and decided to order 3 of the same set na isa sa mga famous nila dito. So, it consists of your 2 choices of smaller bowls ng tuna bowl. Ngayon, ang ginawa na lang namin, namili kami ng mga choices namin, pero iba-iba yung tuna bowls na pinili namin. Para meron kaming choices kung ano yung, para matikman namin lahat. So, in total, makaka-receive kami ng 6 na bowls and yung mga side dishes that goes on with it. So, habang naghihintay kami, binigyan kami ng cold tea. Alam niyo kung bakit cold tea? Kasi summer ngayon. So, nagsiserve sila ng cold tea because mainit, di ba? Pero, since sila Christine nakapunta na dito before, nung time na yon, which was fall season, malamig, they're serving hot tea naman. So, we'll just go ahead and wait na dumating yung order natin, and papakita ko sa inyo kung ano yung mga in-order namin na bowls dito sa lunch natin sa Tsukiji Fish Market. Sarap yung tea. Soothes my throat. Ayan na guys, finally dumating na yung lunch natin. So, ito yung bowl na sinasabi ko, 2 bowls. Right? So, this is yung sashimi bowl for the day. Tapos, ito yung tuna na may kasamang fatty tuna rin. Sarap yan. Ito, masarap to. Masarap to. Ngayon, may ibang mga side dish na kasama. Ito, feeling ko fish din to Tapos ito, hindi ko alam kung ano. So, we will check pagka natikman na natin. Tapos may kasama rin yung soup.
Ngayon, nung sinerve yun sa amin, meron silang binigay na paper guide para malaman namin kung ano yung fish na nahandito sa bowl na sinerve nila. So, based dito, yung seafood bowl number 1, may bluefin tuna, merong sea bream, meron ding gizzard shad, merong Spanish mackerel, merong chicken grant, isda rin yun guys ha. Meron din salmon roe, meron ding squid, and meron din siyang white bait. Ito dito. Yan, kasi minapa niya eh. Kung nakikita niyo, merong map. Tapos, you just have to follow the numbers on where exactly the fish is and what exactly the fish is on this bowl. Dito naman, iba-iba rin naman siya. Merong bluefin tuna, merong gizzard shad, merong sea bream, merong Spanish mackerel, merong white fin trevally, merong squid, and meron ding white bait. So, hindi ko na kayang tiisin to. Let's go, kainin na natin. Pero before that, just gonna give you some idea. Meron silang soy sauce dito. Yung soy sauce nila, di-spray. Sabi nila, mas maganda to pag i-spray mo mismo sa bowl. Tapos, eto naman, soy sauce din yan. They're all in the same, but you have to put that as a dip naman dito sa platito. So, tara na. I just can't wait. Gutom na rin ako. Happy birthday to me. So, lagay na tayo ng soy sauce dito. Yan. Tapos, sabi nila, lalagyan daw natin ito. Yung bowl, sprayan natin. Unahin muna natin ito. Yan. Parang pabango lang. Para bumango, di ba? And then, kukuha tayo ng chopsticks natin. And tingnan nyo, dual sides yung chopstick ko. So kahit anong side pwede nyong gamitin. Pareho matulis yung dulo eh. Tapos, start na tayo. Unahin muna natin yung soup. Tikman natin kung ano yung soup. So yung soup is made out of... Anong soup yun? Para siyang fish soup eh, no? Para siyang fish soup. Nakalimutan ko yung term eh. Meron silang dried na fish na na nilalaga nila to make soup. Masarap. Parang tinitrain yung tang mo na okay, kakain ka ng masarap. Kakain ka ng fish. Get ready. Okay, so unahin na natin yung yung una nating tuna bowl. Excited na ako dito. Ayan. First bite. Sausaw-rin na ulit natin sa soy sauce. Tapos, nakalimutan ko palang lagyan ng konting horseradish. Okay, first bite. Guys, sarap. Alam mo yung difference ng fresh sa hindi. Right? Sarap. Suabe. Parang natutunaw lang, no? Sarap, ano? Sarap. Talagang parang... Sabi nga nila, it really melts in your mouth. Sobra. Alam mo, yung parang gusto mong i-save yung kinakain mo. Ayaw mong maubos kagad. Kaya hindi dahan-dahan mo lang siya kakainin. Isi-savor mo talaga. Grabe. Next naman, try natin yung dark meat naman. Yung premium tuna naman.
wasabi, sausaw, seafood, sa soy sauce. And then, let's go. Iba naman yung lasa niya. Less fat. More concentrated siya sa meat. Mas malinis ang lasa. Tapos sasamahan mo ng rice. Another shot. Try natin ulit. Wow, sarap. What did I tell you about the good recommendation? Ayun, so na-enjoy natin yung dalawang bowl. Although yung second bowl, hindi ko na masyadong naubos yung rice niya kasi talagang mabigat na para sa akin. Lastly, itong side dish na to ang pinaka-the best. Huwag niyong kakalimutan at huwag niyong i-ignore to sa susunod pag kumain kayo dito ah. Tuna belly yan, fatty tuna belly na braised. Nilalagyan na rin ng oil. Tikman natin. Or ginagawa nila Sarap. Did you put your water on the other side? Ano yung sasal ngayon? Braised siya sa semi-sweet soy sauce. Ang sarap. Bagay na bagay sa rice. Matapakain ng konting. Konti lang, konting rice lang. Panalo. Ngayon, just to give you a short story, nung nagpunta sila Christine dito last year, mga November yata, they came across this sushi restaurant. Dahil gutom na sila, nakita nila ang haba ng pila, no? Tapos, pumila sila, kumain sila, umorder sila. And then, ayun, boom! Nagustuhan nila, and sabi nila, pagka bumalik daw kami dito, nakasama ako, susubukan namin. At ito na nga, panalo nga siya, masarap talaga. So, I highly recommend this restaurant. Pag nagpunta kayo dito sa Tokyo, sa Tsukiji Fish Market, hanapin nyo lang to, papakita ko sa inyo yung frontage ng store nila para mas madali nyong hanapin. Ha? Sijen. Sijen yung pangalan? Or Sigen. Okay. Steven Sigel. Ang pangalan ng restaurant ay Sijen. I don't know kung tama yung pronunciation. It might be Sigen or Sijen, but ang pangalan niya ay Sijen. You just have to type the store sa Google Maps para mag-guide kayo kung saan. Bibigay ko sa inyo yung itsura ng frontage ng restaurant nila para mas madali pag hinanap nyo. Pag nagpunta kayo dito next time at trinay nyo to, sabihan nyo ako, itag nyo ako sa Instagram para malaman ko naman na na-try nyo rin dito. At let me know kung ano yung review nyo, kung nasarapan ba talaga yun, just as we did. Okay? Where do I put mine? Here? Okay na? So, bumili kami ng ng matcha latte dito sa Matcha Stand Maruni. Sabi ni Charlie, kasi trinay na nila to before, masarap daw. So, nagpabili na rin ako. So, sa akin, no sugar, pero may may gatas. Tapos kay Charlie, regular sugar, di ba? Latte. Hot latte naman yung kay Christine, tapos may kasamang hopya. Mochi daw, mochi. Hopya. Hopya. So, itatry natin yung akin. See kung maganda. Ang sarap nito. Grabe.
had Kanina, ayun, nakita niyo yung procedure kanina kung paano ginawa, diba? Pero hindi ko alam kung paano ko mahalo to eh, kasi yung gatas nasa ilalim eh, oh. Pero tikman natin. Do you wanna eat this now? Sure? Mm. Because I'm going to put it in my bag. It So goes for those well with matcha the lovers, siguro for those matcha lovers, magugustuhan niyo to. Of course, mas masarap siya na may konting sugar, pero I opted na hindi. Kasi ano pa eh, masyadong maaga pa. Marami pa tayong pwedeng makain, kaya no sugar lang muna for today. Okay, so after namin kumain, naisipan namin na pumunta dito sa Sensoji Temple. We've been here before, but I don't remember sharing this video to you guys, so might as well share it with you. Ang ano kasi namin, ang original plan namin today is to get a new luggage, dahil eto na, dito tayo, di ba? Is to get a new luggage kasi nasira yung luggage ko, yung pang check-in, nasira yung anong tawag dito? Nasira yung isang gulong. So medyo ang hirap na niyang galawin or i-move around. So merong kami nakita na store dito sa area na to na makakabili ng affordable saka matibay na locally made luggages dito sa Japan. So ipakita na namin sa inyo. Yan. Siyempre, ito yung ito yung mga talagang pinupuntahan ng mga tourist talaga dito sa Asakusa or Asakusa. Yan. Yan yung Sensoji. Ngayon, ito na mismo yung pinaka-entrance niya. Pero, pag pumasok kayo doon sa kabilang side, pag pumunta kayo doon sa kabilang side, doon sa entrance na yun, nahandun yung malaking lantern. Isang mahabang diretso yan. Tapos, meron siyang malaking lantern doon sa dulo. Andun yung entrance sa main. Pero ito na siya, yung pinaka-temple itself, papasok doon sa dulo. Actually, ito na nga rin yun eh. Tingnan nyo. By the way, today is a Friday. Hindi masyadong maraming turista, pero marami na rin. And the temple closes at 4 p.m. So, naisipan lang namin na dumaan. Tara. So, tapos na kami dito sa Sensoji Temple. Isa ito dun sa mga must go places pagka first timers, of course, dito sa Japan, specifically in Tokyo. It is located sa Asakusa.
and ang pangalan niya ay Sensoji Temple. Ang laki ng lamp po. Check nyo yung lamp. And then if you go check the other side, napaka-aesthetically pleasing niya. Kasi kahit saan kang angle sumilip, there's so many elements that you can find. Para siyang napaka-eye candy, di ba? Padami ng padami yung tao, and the time is already 4:05. Sabi nila sarado na, pero ang dami pa rin tao eh. Di ba? So, after this, pupunta na kami doon sa tindahan ng luggage para makabili. Sira yung luggage ko eh. Kailangan kong effectively move around my luggage when we travel back. Kaya siguro kailangan kong bumili. Tapos yung lumang luggage, i-retire ko na dito. Eh ano pang gagawin ko, di ba? Pag mahirap nang dalhin. So iwan ko na lang dito yung luma, tapos bili tayong bago. Anyway, nandun sila sa loob. So iniintay ko lang sila. And then diretso na kami doon. Para marami pa rin tayo mapuntahan today. Daming tao dito eh. Anyway, let's go. And I hope you enjoy the short clip, yung mga B-rolls natin dito. We'll go to our next destination, which is bumili ng luggage. It's not a thing that you can, pag wala naman kayong reason para bumili ng bagong luggage. Pero if you guys wanna buy Japan-made luggages, pwede to. So tara, check out natin. So nakakita na kami ng affordable na na luggage kasi nga nasira yung isang wheel ng luggage ko, so kailangan namin magpalit. Nakita namin to, ang total price niya ay 7,700 yen. Ngayon, kung kukunin namin ng tax-free yan, 7,000 lang. So if you compute that in US dollars, it's almost $50 lang. Papakita ko sa inyo. Excuse me. Sir, excuse me. Do you work here? Yeah. So, okay. So, this is the one that we got. Okay. Swivel na rin yung wheel niya. Swivel wheel. Tapos, meron siyang lock. And then, sabi nung staff, sabi nung staff, meron siyang 1-year warranty. This is a Japan company. Actually, this is their line, Ginza Karen. Diba? Tapos, hindi nga lang siya expandable. So, if you're looking for expandable options, meron doon. Pero ito na yung perfect para sa akin. So, yeah. Ito na yung kukunin natin for today. Perfect siya, maganda yung kulay. May ibang choices siya ng kulay, pero ito yung pinakamaganda para sa akin. Bili na natin to. And then set it. Okay. 1, 3, set. Oh, okay. All right. Got it. Are you filming it? Okay, finifilm daw ako. So, pinakita kung paano iset, tapos check na lang natin ng last to make sure na yung bibili natin is okay. Again, just to add information pala, ito ay isang Japan company. Line nila ito. This is a Japan company. Pero ito is made in China. Meron sila na mga brands. If you want something that is Japan-made talaga, meron din silang available doon sa kabila, doon sa display. Meron yung 3 years warranty, pero mas mahal ng konti. Siyempre, for better options, if you compare, merong mas... Mas mahal talaga. Oo nga, oo, mas mahal. Oo, oo. Yun, mas mahal nga yung price. Ito, mas mura, pero meron naman siyang 1 year na warranty. Ngayon, kung ako kasi, in my opinion,
kung kukuha kayo ng ng luggage na pangmatagalan, syempre yung mga branded na yung bili nyo dahil may mabibili kayo ng almost the same price. Nasa mga $150. Maganda siya, sturdy naman. Pero Yung mga bago, oo, tas mapapanalanggal. oo. Malalambot na yung construction niya, hindi katulad dati na malulutong, di ba? So, I think this is a good buy. And ako naman medyo maingat naman ako sa gamit ko. So I think this would last for 3 or 4 years before ako bumili ng malaki. So okay na to for me. Meron naman din akong ibang nagagamit na mas maliit, pero ito pang check-in talaga. And I plan to get one cover din para maprotektahan ko rin siya ng mas maganda. Okay, let's go! Okay, so nabili na natin. Meron na tayong bagong luggage. Tsaka by the way, bumili na rin ako ng luggage protector. Kasi pang check-in natin to eh. Eh, alam nyo naman sa mga ibang airports, di ba? Ihahagis-hagis lang nila yung mga luggage. Not unless, you specify it to be fragile, di ba? So, bumili na rin ako ng takip para maprotektahan siya. At saka para tumagal siya ng matagal. Alam mo naman tayo, medyo maingat tayo pagdating sa mga gamit eh, di ba? Kahit na mura lang yan, pag wala kang pera, ingatan mo. Okay, wait. Ilalagay lang muna natin to sa side. Tapos susukat natin kung kung pasok siya, kung kasya. If this would fit. So ang setup niya ganito. Para kang nagsusuot ng para kang nagsusuot ng diaper sa baby. Ayan. Ito may magtatikip. Kailangan. Ayan. Amazing. Oh, this the neatest? Narinig. Yeah, not anymore. That's fine, thank you. Perfect. Ganda. There you go. And then all right. Perfect. Thank you so much. Thank you. Oh, ayan oh. Perfect fit pa to. Ayan oh, ganda. Tingnan nyo yung ilalim ha. Ililift ko siya. Tapos, mas maganda yung strap niya kasi pahaba. Hindi siya horizontal. So, mas mafi-fit mo siya ng mabuti. Ayan oh. Yung sa akin na horizontal. Oo, hindi pa ganito, hindi pa vertical. Ayan. Ayan, di ba? Ang ganda ng fit. Pero eto sa side. Ikot natin ng konti. Yan. Pero alam nyo, hindi siya masyadong eksakto sa baba. The only thing that you can do here, bili ka ng tape sa convenience store, i-tape mo lang. Para hindi lang siya nakabuhaghag, tsaka mukhang fit talaga yung itsura niya. But, as a whole, okay na siya, di ba? Okay na. Mission accomplished na tayo sa luggage. Mapapalitan na natin ang yung lumang luggage natin. Problema dyan, hindi natin alam kung saan natin itatapon or iiwan yung lumang luggage natin. Sige. Pero we'll try to figure it out. Tanda pa kasi kay Charlie yun. Sige, kita tayo mamaya.
Guys, uy, Philippines! Uy, Philippines! Philippines. So, nandito na kami sa Marunouchi Square, kung saan makikita nyo sa likod namin ang Tokyo Station. Ang Tokyo Station ay isa sa pinaka-iconic places na pwede nyong mapuntahan dito sa Tokyo. Alam nyo kung bakit? It houses the classic Tokyo Train Station, kung saan ginawa ito noong December 20, 1914. Pero heavily damaged siya noong World War II. So, nireconstruct nila ito. Tapos, natapos yung buong structure niya, yung likod kung saan nyo nakikita, noon lamang 2012. So, complete reconstruction and restoration of the building dahil heavily damaged nga siya noong World War II because of bombings. So, this is one of the iconic places that you can go to ngayong nahandito kayo sa Tokyo, or if you plan to go to Tokyo, huwag nyong skip to na mapicturan kasi ang ganda-ganda nito sa gabi. Yung karamihan nagpupunta rin dito sa umaga. Kaso mas maganda siya dahil mas maganda siya sa gabi, 'di ba? Kasi nakikita niyo yung ilaw, 'di ba? Makikita niyo talaga. So, pwede niyo puntahan sa umaga tapos daanan niyo rin sa gabi. Ngayon, isa sa mga masarap din puntahan dito is yung iba-ibang pagkain na isa-serve. So, since hapunan na, ang oras ay 8 o'clock, tignan natin kung ano yung pwede nating makainan dito sa area na ito, and we will show it to you. Let's go! So, bago kami maghanap pala, additional information dito napansin namin na talagang this is also a place for people who are having their photos taken, parang photo shoot ng kanilang wedding. Kasi nga napakaganda, titignan nyo talaga yung background, 'di ba? Sobrang ganda niya. And isa siya sa mga okay na places talaga to get some photos. If you are, if some of you are watching, tapos magaling naman kayo mag-picture, dito nyo na rin gawin yung prenup nyo. Ayun, kabilaan. Nasa kabilang side ng street. Pero meron silang mga photoshoots na ginagawa doon sa kabila. I'll try to go closer and see if, makita natin, mahagip ng camera. Tingnan natin Ayan, lumalapit ako ng konti. Tapos, tignan natin kung kayang mahagip. Ano kasi ito yung dulo. 'Di ba? May mga sasakyan doon. Ayun yung nagfo-photoshoot sa kabila. Ito yung kamay ko, 1 and then 2. So, ayun na nga. Magandang photo spot to. Maraming photographers. Maraming nagvi-video. Maraming nagvo-vlog din at the same time. Kaya, punta na kayo dito sa Tokyo Station, sa Marunouchi Square. Let's go! Nagugutom na kami. Hanap kami na makakain para matapos na natin yung video natin. Ako talaga, actually, first time ko ngayon dito. Sila ni Charlie tsaka ni Christine, second time. So, medyo amazed ako ngayon dahil ngayon ko lang talaga siya napuntahan. And then again, ang ganda nito. Itong background na to. Yan. Yung building hindi ko makita pero gusto kong maipakita rin sa inyo. Ayan, yung building na yan. Ganda rin ito. But anyway, gutom na kami. Hanap tayo na makakain dito sa Marunouchi Square, dito sa Tokyo Station. I've heard so many good foods and restaurants here. Let's see what we can find out. Okay guys, meron tayo ngayong napuntahan na highly rated siya na tempura restaurant. Kasi hindi pa kami nakakapag tempura dito sa buong stay namin ng Japan, sa Fukuoka tsaka dito sa Tokyo. So we decided na ito yung dinner namin for tonight. And ang pangalan, soba. Okay, sinerve na yung soba niya. And ang pangalan nitong restaurant na to, casual dining lang siya. Ang pangalan niya is Tenkyu. Itong Tenkyu is located sa basement 1 located siya dito sa Marunouchi Station.
ng train. So basement 1 siya. So kailangan mong bumaba from the outside basement 1 going down doon sa doon sa station kung saan maraming mga shops and stores katabi lang ng Daimaru. So ang in-order ni Charlie is yung yung rice bowl meal. Thank you. Komisasit. Okay, perfect. Thank you. Thank you. So yun na, in-order na yung sinerve na yung sa akin. Rice yung kinuha ko tapos assorted na tempura. Meron din kasamang clam soup. So, pakita ko sa inyo kung anong itsura nung akin nung in-order ko. Yan. So, mix siya na tempura. May kasamang clam soup. Ayun yung mga condiments niya. Tsaka yung rice ko. Yan. Anuin na natin. Simulan na nating tirahin tong atin. Tikman na natin kung masarap. So yung kanya, tempura don yun. And mas masarap yung kanya, honestly. Kasi medyo mas mahal yung kanya dito sa set namin. But anyways, mas okay na to. Para light lang din yung kainin natin. So, tigil muna tayo ng vegetables. Kasama yung vegetables para sa side dish. Pickled siya. Pickled lettuce. And then, itong radish, ihahalo na natin sa tempura sauce. So, once na nahalo mo na siya, pwede na kainin yung tempura. Pero, clam soup muna tayo. Panalo yung clam soup, guys. Winner siya. Meron dun sa set na sili na ginawang tempura. Kailangan tikman na natin. Okay siya, medyo maanghang. Pakita ko sa'yo. Yung itsura nung Tapos, banatan mo ulit ng lettuce. Tapos kain ka ulit. Next, tikman natin yung shrimp naman. Ba talaga yung lasa ng hipon dito? Ang tamis. Ibig sabihin nun, fresh siya. Ganon sa katamis. Ganon sa ka-fresh. And it leaves out a sweet aftertaste ng shrimp. Sarap. Oh, we are good. Okay. No more last order. Thank you. Ngayon, tinanong ako kung meron pa ba daw kaming additional orders kasi magsasarado na sila eh. The time is 9 o'clock. Thank you so much. Okay, thank you. So, may additional pa pala. Ipakita ko sa inyo. Ito, vegetable set. Yan.
So, ang gusto ko talaga before, tendon, makakain ng tendon bowl. Ibig sabihin ng tendon bowl is, shrimp tempura on top of rice bowl. Actually, yung kay Charlie, yun ang tendon. Pero meron pang mga ibang tendon specialty restaurants dito na pwede namin, na gusto ko rin itry. Pero we will see kung kakasya pa sa oras natin. Itong mixed vegetable tempura to ngayon. Tikman natin. Sarap. Alam mo, alala ko dito. Parang okoy. Sarap. Bagong luto. Ang init. Pero hindi na nakakapasok. Panalo. Okay. Yun. Natapos na doon ako kumain. Nag-enjoy ako sa dinner namin dahil masarap siya talaga. So for you guys, if you plan to go here in Tokyo, it's worth a try going dito sa sa Tenkyo dito sa Tokyo Station. Worth a try talaga yung tempura nila. And medyo reasonable din naman yung price. Hindi siya siguro nasa gitna yung pricing niya between semi mataas tsaka semi casual lang siya, casual dining lang siya, so pwede kayo dito and worth a try talaga. Hindi rin siya ganun kabigat sa tiyan, pero feeling and at the same time masarap. Yung isang set tama talaga yun, kaya try nyo pag kayo naman yung nagpunta dito.